Napakarami nagre-request na gumawa daw tayo ng kebab dito sa channel na to. At sa totoo lang, wala naman akong dahilan kung bakit hindi tayo gagawa nun kasi technically, inihaw na karne lang naman yun, di ba? Para ka lang din nag-ihaw ng liempo, eh, di ba? Basic na basic lang to. Simulan na natin yun. Bago pala tayo magsimula, meron kasing dalawang klase ng kebab, pare. Meron yung giniling, pare. Parang longganisa style, di ba? Gagamitin natin ito, syempre, beef giniling. At isa, yung parang steak style, pre. Gagamitin natin doon ay beef tenderloin. Kaya tenderloin ang ginamit namin kasi yun yung pagkakasabi sa Mr. Kebab. Nagtanong ako dun eh. Tenderloin daw gamit nila eh. Pero yung ginagawa mo, Hindi to... baka may gusto kong gawin. Mamaya na. Mamaya na. Wala pa eh. Ingredients pa na ito. Mamaya na. Hindi official. Beef tenderloin, pare. Ihiwain lang natin to. Ang ganyan. Mas malaki, mas masarap eh. Siyempre. Pwede ba kayong gumamit ng Wagyu sa paggagawa nito? Pwede. Ba't hindi? Di ba? Why not? May kilala nga ako, nagsalpikaw gamit Wagyu. Siraulo talaga yun. Oh, sino kaya yun? Ano kaya yung gago? Kinakain pa sa aso iba. Ito nabili nga namin, medyo naka-steak na siya, medyo naka-filet mignon style na siya. Pero kung makakabili kayo ng buo, mas okay yun kasi mas kontrolado nyo yung size and shape niya. Lagay lang natin sa bowl. And sa totoo lang, kahit salt and pepper lang ilagay nyo dito, masarap na yan. Kasi, alam mo yun, yung pinakalasa talaga niyan, ay nandun sa quality ng beef na ilalagay natin, di ba? Tsaka maganda dito, kahit bumili kayo ng medyo mas mahal na konti na karne, itong mga gantong luto, hindi ito pinapakuluan, hindi ito pinalalambot. So, hindi siya umiimpe. So, technically, mas marami kang makakain. Unang spice natin ay cumin. Yung amounts kayo na bahala, di ba? Malaki na kayo, come in. Pwede kayo magdagdag ng cumin. Pero dito sa susunod, nutmeg, konting-konti lang talaga. Pwede po. Tapos, turmeric. Yung singer. Hindi na garlic powder. Yan. Next, onion powder. Onion powder, buo-buo. Tapos asin, saka paminta. May peppermill na ulit tayo, boy. May tagbal, parang ninakaw lang May ganun pa. Tapos, may isa pa tayong kailangan gawin pala. Wait lang. Sibuyas ang nakalimutan natin. Pwede nyo i-food processor, pero mas maganda i-grater nyo na lang. Sabihin nyo na, ayokong ginagamit yung grater para sa sibuyas kasi nagtutubig. Yun nga mismo yung gusto natin mangyari. Tapos lalagyan natin ng asin para mas magtubig ng konti pa. Kamusta dyan sa Dubai? Lalagyan natin yan dyan. Huwag muna, lahatin na natin, kasya naman. Mas pakakatasin lang natin. Uy. Ayan. Akin lang yan lahat, ha? Parang na-experience na, no? Kaya nga eh. Hindi na kayo masaya, di ba? Tapos imimix lang natin to and imamarinate natin. Ideally, overnight. Pero, pwede namang hindi na. Wala namang problema doon. Paprika. Next naman doon sa ating ground na kebab, parang patty, sausage type, di ba? So, meron tayong giniling na baka dito. Yan. Ngayon, itong giniling na baka namin ay single ground, meaning isang giling lang. Pwede naman kayo magpa-double ground sa palengke, kaso nakalimutan ko. 1, 2, letter A. May miski mga Christmas party. Pwede nyo namang i-double ground sa bahay yan gamit ang mga kutsilyo nyo. Teka, bakit ba kutsilyo? Yan. Pwede naman yan. Wala namang problema yan, di ba? Pero, yun nga. Actually, nakita ako, pre, naggiling siya buong karne gamit kutsilyo lang talaga. Napakatindi. Tapos dito, pinili namin bumili ng karne sa palengke instead na sa grocery. Kasi may experience ako before na yung nakikita mong mga taba sa giniling ng ground beef sa grocery, para siyang durog din. So, hindi siya na-fry as, alam mo yun, solid na fat na ganyan. Hindi ganyan. Pakita mo to, pre. Parang hindi ganyan kasi yung nakikita ko. Minsan na-experience ko parang lusaw-lusaw, parang lard yung datingan. So, kapag niluto mo, sobrang laki ng shrinkage. Ininid natin ng konti dito sa board. Yan. Need natin ng konti para lumabas na yung protina niya. Kasi yung sarili niyang protina ang magbabind sa kanya mismo. Parang gumagawa ka again ng sausage, di ba? Dito sa ating planggana na may sibuyas, lagay na natin yan dyan. Garlic powder, cumin, onion powder, kahit may onion sa talaga. Konting nutmeg, turmeric, paprika, asin, at syempre, freshly ground black pepper.
At again, tulad ng cycle, lalamutakin lang natin to hanggang lumagkit talaga. Ngayon, may mga nakikita akong mga medyo modern recipes na nilalagyan na nila ng itlog at starch for binding. Dito itatry nating wag lagyan ng itlog kasi baka maglasang bola-bola beef, pare. Ayoko naman nun. Ngayon, pwede kayong maglagay ng starch dito kung gusto nyo, di ba? Mamaya makikita natin. Ako, iniisip ko pa. Kasi honestly, ito, medyo hindi pa mabubuo yan. Feeling ko lang, di ba? So baka maglagdag tayo ng starch. Pero siguro lamutakin lang natin to for mga 5 minutes. Tapos nga natin resulta. Pero mga around 5 minutes na ako nag-aano dito. And hindi ko pa rin makuha yung lagkit na gusto ko sa kanya. Nangyari, ito, wala. I mean, like, may lagkit siya pero hindi enough, pare. So, problem solving to, lalagyan natin ng starch, pare. Kasi, kesa pataasan natin yung pride natin, dude, maglalagay ng starch. Lolagay nyo. Pero, yung nakita ko naglagay ng starch, mukha naman siyang authentic. Alam mo yun, di ba? So, again, insurance lang naman to, di ba? Insurance lang. And hindi mo malalasahan yung cornstarch yan. Hindi naman yan maglalasang espasol, pre. Meron tayo itong espada. Ay! Pang kebab talaga to, di ba? Ngayon, Authentic ba yan? Oo. mamaya na. Mamaya na. Mamaya. Mapapansin nyo, flat siya. Di ba? Kaya siya flat kasi kapag yan nilagay mo sa stick, magugulong-gulong lang yan. Tama. Di ba? Oh. So, kuha ka niyang karne na yan. Lagay natin yan dyan. Bibilot natin. Tapos, hindi ako marunong mag-shape nito. Kasi first time kong humawak ng espada. Pero, subukan natin. Naniniwala kami sa'yo. Diba? Kaso, diba naniniwala ba ako sa sarili ko? Diba, no? Naniniwala ka rin, diba? No? Dapat to mas pasty pa ng konti. Pero, again, ilaban na natin to. Let's fight this. Ayun. Boom! Boom! Parang sinukat, oh! It's like it was measured. Gamit ng mga bagong sandata namin gamit. Pero siya, gusto ko lang sabihin na walang authentic sa ginagawa namin. Hindi authentic itong mga kebab na ginagawa namin. Kailangan ko nag-i-stretch. Kailangan ko mag-stretching sa umaga, pre. Daming mga muscle-muscle na. Ito, palagay ko, gagana to sa normal na barbecue stick, pero siguro dalawa yung gamitin nyo. Pagka ayaw bumuo ng kutsilyo, huwag nyo pipilitin na, baka daliri na pala yung kasunod nun. Nangyari na sa akin dati yan, pero sa barbecue stick lang naman. Totoo. Kaya kong aminin. Ikaw kaya mo aminin. Yan, pinagkaiba natin. Napasok. Medyo okay na yung mga baga natin dyan, pero nakalimutan ko para magtuhog ng gulay. So, magtutuhog tayo ng gulay. Yan. Tapos bell pepper, buo na rin. Iyan ho. Diba? Ha? Ikaw kaya magluto. Uy! Medyo diskumpiyado talaga ako dito. Pero tingnan na lang natin. Diskumpiyado. Ang ina, nagulat din ako nung nalaman. Check natin to. Uy! Ito. Uy! Ito. Uy! Uy! Okay. Medyo bumubuka-buka siya ng konti, pre. Yan. So, I suggest iwan na lang natin at wag natin siyang galawin masyado. So, babalik-balik ta rin nyo lang to hanggang maluto na. Ngayon, etong karne na niluto natin, pwede mo tong, syempre, beef yan. Ano yan eh, pwede mo siyang lutuin ng medium rare. And, medyo gusto ko nasa medium well ng konti, diba? Hindi naman yung lutong-luto. Para again, mas marami tayong karne na makain. Pero yung doneness ng karne, nasa sa inyo na yan, depende na sa inyo. Si Alvin, tulad ni Alvin, gusto ni Alvin, hindi well done. Congratulations. Gusto ni Alvin eh, diba? Parang Rambo na tsinelas na eh. I mean, hindi ko siya ginajudge, pero congratulations na ka, nagagalit ka pa. Eko, okay na tong mga iba dito. Yan. Tulad nito. Yan. Ganda oh, di ba? Ngayon, lalagay natin yan dito sa tray. Yan. Punta na ako sa kabila. Dito ang aking espada. Hala, stress! Uy! 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 Sobrang galing pati baba na. Oo, grabe. Nasa baba yung ano. Uy. Grabe siya. Grabe. Grabe siya. Parang yung mga nagpa-picture sa Leaning Tower of Pisa. Tapos hindi sentro, di ba? So okay na to, i-rest lang natin, hintayin lang natin matapos yung sinangin, tapos gawa tayo ng mabilis na yogurt sauce, pare. Napakadali lang. Yogurt, pare. Wag lang yung mga yogurt may blueberry, mango. Wag yun. Yung ano lang, eto kahit may ano yan, may blueberries dyan. Hindi naman talaga siya blueberry. Ano lang, plain lang siya. Yan. Kung wala kayong yogurt na makita,
hanap kayo. O kaya, pwede naman din talaga yung sa Pinoy Shawarma. Sa Pinoy Shawarma, nakita ko dati sa YouTube yun, nire-research ko. May tubig lang yun eh. Oo. Lagyan ko ng konting yogurt siguro. Konting asin, konting paminta, at konting tubig para lang maayos ang consistency. Para sa ating maanghang na condiment, eto, meron kami ditong homemade na chili sauce, hot sauce. Next time ko napapakita kung paano gawin, madali lang to. So ngayon, na tayo bang kailangan gawin kundi mag-plating? Tapos i-rep natin, inunahan na kita. Pero tara, plating na tayo. Grabe pa. Alam mo kaya mo nasasabi ang bagay na yan? Nagpakasasa ka sa kayamanan ng magulang mo. Kaya ngayon, yung mga pagkain, pwede mo na lang itapon. Joke yun kasi. Hirap sa'yo eh. Kasi pagkatapos mong lutuin, tatanungin mo kung anong gagawin natin. Siyempre kakainin, pagkain na. Eh, di ba ang joke that nakakatawa? Eh, slow ka eh. Kanin. Yung sa tunaw na butter. Eh, mainit na mainit yung kanin. Sige nga. Uy. Ayun na. Uy, ayan na. Kahit hindi authentic ang lahat ng nandito. Pre, kahit hindi authentic itong ginawa natin, napakasarap. Napakasarap, pare. Plus kung isipin mo yung effort na nilabas natin para dito, wala, sobrang minimal, di ba? Nag-ihaw ka lang ng konti. Kung tutusin, mas madali pang ihawin to kaysa sa liempo eh. Kasi al liempo, usually ang timpla niyan, may asukal, tapos nasusunog. Di ba? Ito walang kasunog-sunog, pre, di ba? Kamusta, eto, tatanong ko. Bilang taong hindi naman super fan ng heavily spiced na pagkain, tulad ni Alvin, kumakain siya ng mga ganito. Pero hindi siya sobrang fan ng mga, sobrang mas spice. Kamusta? Hindi, yung level ng spice. Tama lang. Malalasahan pa rin yung spice. Pero hindi, hindi overpowering. Tingin mo, kunyari, alimbawa, mahirap pa kainin ito yung mga nanay lola. Na hindi masyadong, hindi ko nila lahat pero hindi masyadong open sa mga ganong klaseng amoy. Tingin mo makakain nila to? Oo. Kasi ang naging main flavor pa rin natin na present dito ay beef. Di ba? Hindi yung spices natin. Tapos, ibig sabihin nun, ang dami yung pwedeng combination of spices na pwedeng ilagay. Kung wala kayong spices, salt and pepper lang. Panalo basta maganda yung pagkakayaw nyo at maganda yung karne nyo, di ba? Pero teka lang, may nakalimutan ako. Hindi ko na-try yung sibuyas. Kamatis. Sorry, mali ako. Tanga ako eh. Pasensya ka na. Nagagalit ka na naman sa akin. Pinapamukha mo sa mundong tanga-tanga ko. Pero sobrang sarap nito. Sobrang daling gawin din, di ba? Hindi ko nga rin maisip kung bakit ba ang tagal kong pinut off nung paggagawa nitong content na to. Eh, sobrang basic lang eh, di ba? Ang bilis ng sinut. Tapos, again medyo may kamahalan ng konti. Yung gagamitin nating karne dito, yung beef tenderloin nga. Pero, halos walang shrinkage, pre. Pag bumili ka halimbawa ng beef kalitiran, tapos kinaldereta mo, pre, baka 40% na lang ang natitira doon. Umiimpis ng sobra, natutunaw yung taba, nag-leak out yung moisture, di ba? Natutunaw ang collagen. Dito, wala talaga, di ba? So, kung medyo namamahalan kayo, okay lang yan. Pero i-consider nyo rin yung weight loss niya habang niluluto. Maraming salamat mga inaanak. Sana i-try nyo itong niluto namin. At pag tinry nyo, tag nyo kami. And kung meron pa kayong mga bagay na gusto ipaluto sa akin, nasan yung kutsara ko? Nababad trip ako. Kung meron pa kayong mga bagay na gusto ipaluto sa amin, comment nyo lang dyan sa baba kasi lulutuin ko talaga yan. Pero syempre, makakain kami. Ikat na. Cut na ba? Ikat na. Ikat mo na. Magkakat yan. Huwag mo ikakat yan. Huwag mo! Cut! Huwag mo ikat! Ano?